good morning mga kalalabs. Welcome back to my channel. So, ayun, nakaalis na si Habi at saka si panganay. Actually, ang routine ko everyday is that gigising ng 6:30, tapos igagayak ko sila, and then gagawa ng sandwich para dito sa dalawang nag-o-online studies, si Jessie at saka si Bonso. So ayun, nakagawa na tayo ng sandwich nila. Tapos ginising ko na sila, nag-o-online na sila. Tapos ako, usually, bumabalik pa ako para matulog. Kaya lang, in the mood tayong magdadadadada today. Tapos nakapinggol na tayo. Pag ganyan na yung itsura ko, ready na tayong mag-start ng day. Kaya lang, yun nga, in the mood tayong magdadadada today because gusto ko lang mag-share ng isang kwento. At yun nga, ang title ang content natin for today is the True to Life Chismis. Parang napapuzzle kayo dun sa title, True to Life Chismis. Kasi ang chismis, may chismis na kung minsan eksakto, kung minsan kulang, kung minsan sobra. Pero itong isishare ko po sa inyo is true to life talaga. Kuha niyo yun. So, ayun. Okay. So, once upon a time, ayun na, nagkwento na si Lola. Once upon a time po, merong isang Pilipina na napunta dito sa Lebanon. Nagtrabaho siya as an OFW, gaya ng ibang Pilipina na napupunta sa ibang bansa na nagiging OFW. So yun nga, pumunta siya dito. Okay po. Tapos may nakilala siyang isang Lebanese na taxi driver. So ayun, nagsalpukan sila. Nagkaroon sila ng relasyon. Tapos ang bunga noon is that nabuntis yung Pilipina. Tapos first of all nga pala, yung Pilipina meron siyang asawa sa Pilipinas, at tapos yung Lebanese naman meron siyang pamilya dito. Kuha niyo yun mga kalalab. So, nagtuloy-tuloy yung relasyon nila. Nung pinasok ng Pilipina ang relasyon yun, alam niyang may asawa yung Lebanese. Tapos yung Lebanese naman, alam niyang may asawa yung Pilipina. Anyway, hindi na yun bago sa pandinig nyo, di ho ba? Dahil maraming nangyayaring ganito, ganyan, merong nakakapag-asawa, siniswerte, minamalas, mga ganun ba. So, yun nga, nagkaigihan sila. So, wala nang, hindi na pwedeng umatras doon sa relasyon na yun, yung Pilipina, dahil nga nabuntis. So, yung Lebanese, siyempre, nabuntis niya yung Pilipina, itinuloy-tuloy niya, tapos pinanindigan niya. Tapos, in some way, alam naman nung legal wife na ganun ang istorya. So, anong nangyari is that, ibinahay nung Lebanese yung Pilipina. Tapos, ang seste, ang doon, ibinahay niya, doon pa sa kinuhanan niya ng bahay, doon sa malapit mismo sa bahay nung legal wife. So, ayun. Bali, sa isang area lang sila nakatira. So, ang arrangement is that, 3 araw yung Lebanese doon sa Pilipinas, tapos 3 or 4 na araw doon sa legal wife. So, may time na kung minsan yung Lebanese pumupunta lang doon sa Pilipinas ng once a week or 2 times a week. So, ang ginagawa ng Pilipina, nanggagalaite. So, anong ginagawa niya is that sumusugod siya doon sa legal wife. Imagine, ang tapang talaga ng mga Pilipina. Anyway, yun nga pala, yung Lebanese nga pala, meron din siyang 2 anak. Nung nag-start sila ng relationship, iisa pa lang ang anak.
Tapos, ang anak ng Lebanese is special child. Hindi normal yung bata. Merong diferensya. Nakakalakad, nakakapagsalita, pero yun nga, special child, parang hindi normal yung bata. Tapos yun nga, nabuntis yung Pilipina, okay. Tapos at the same time, at that year din, nabuntis na naman yung legal wife nung Lebanese. So bali magkaedad lang na lumabas yung anak nung Pilipina at saka nung legal wife. So, yun. Ang nangyari noon, yun nga, kung minsan hindi pumupunta yung Lebanese dun sa Pilipina, tapos sumusugod yung Pilipina, inaaway niya yung legal wife. Yung legal wife naman, ayaw niya ng gulo or kumakalma lang siya. Kuha niyo yun, siya pa ang kumakalma. Na, siyempre, iniisip niya yung mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga ganon. So, dumating yung time na nanganak yung Pilipina. Tapos, the following month also, nanganak din yung legal wife. Tapos, ang masama doon, nung nanganak yung legal wife, ganun na naman ang naging anak niya. Bali, lumilipas yung araw, buwan, nagiging napapansin nila na yung second child nung legal wife hindi rin normal, nagiging yun nga, special child din. Kaya itong Pilipina, mas lalo siyang tumatapang na kung minsan hindi siya pinupuntahan, pumupunta doon siya sa legal wife na ganito, ganyan, hindi ka niya mahal, ako ang mahal niya, tignan mo, hindi ka normal, tignan mo yung mga anak mo, hindi yan normal. Kaya, believe me, sabi nung Pilipina, babalik at babalik yan dahil ang anak ko normal. Kuha niyo yun. So, ayon. So, lumipas ang 1, 2 taon, mga ganun ba. Tapos, bigla na lang nawala yung Pilipina. Umuwi yung Pilipinas sa Pilipinas. But in some way, what I know is that aware yung Lebanese na uuwi yung mag-ina niya, yung Pilipina, sa Pilipinas. So, ayun. Pero masakit din sa loob nung Lebanese na ililitgo niya yung mag-ina niya. Dahil siyempre, ang inaano niya kasi, talagang paninindigan niya yung anak niya doon sa Pilipina dahil nga sa pagkakaroon niya ng dalawang special child. So, suportado din kahit nasa Pilipinas na yung mag-ina niya sa Pilipinas. Suportado, nagpapadala din siya sa Pilipinas, sinusuportahan niya. So, ayun ang nangyari. So, habang lumilipas ang panahon, 1, 2, 3, 4, na taon, napabalitang nanalo sa loto itong si taxi driver. Simpleng taxi driver lang siya. Hindi naman siya yung mahirap na mahirap. Nasa normal na pamumuhay siya dahil meron din silang sariling bahay at saka meron siyang nagtatrabaho siya bilang taxi driver. Yun nga, napabalitang nanalo siya sa loto. Ang nangyari noon, nung nanalo siya sa loto, nakapundar siya ng isa pang bahay, liban dun sa bahay na tinitirhan nila. Nakapundar siya ng isang bahay, nakabili siya. Dahil ang dinig namin noon, nanalo siya ng mga $700,000. Yung $700,000, it's not that wow, kuha nyo. Kung iisipin mo yun, makakabili ka lang ng bahay, tapos you can fix yourself with it, with something, but not that wow. So, ang ginawa niya, nakabili siya ng bahay, isang bahay, and at the same time, yung pinagtatrabaho, kung saan siya nagtatrabaho bilang taxi driver, is that parang, naging half owner siya ng kumpanyang yun. It's not exactly kumpanyang wow. Yung kumpanya ng taxi driver, parang kinuha niya yung kalahati ng bali partner doon siya, doon sa taxi company. So, ayun. So, by the time naging ayos ang pamumuhay niya, normal na
pamumuhay, kuha nyo. So, patuloy na pinapadalhan niya yung Pilipinas sa Pilipinas. So, it come the time na nag-decide yung sa Pilipinas na i-send niya yung anak niya dito sa Lebanon. At this moment, yung anak ng Pilipina is 16 to 17 years old. So, dumating or ipinadala niya, isened niya yung anak niya dito sa Lebanon, mga 14 or 15, something like that. 13, 14, no? Ipinadala niya yung anak niya dito sa Pilipinas. Siya ay naiwan sa Pilipinas. So, iniisip niya rin yung magiging kinabukasan ng anak niya dahil alam niyo naman, ang pamumuhay sa Pilipinas. Kahit meron ka, hindi ka naman mamumuhay ng wow lang. Kuha niyo yun. Dumedepende lang siya sa padala ng Lebanese na nandito. So, ayun na lang ang inisip niya na i-send yung anak niya dito. Tapos, ang inaalala niya, paano na kaya tatratuhin ba yung anak ko doon sa legal wife at sa family niya, sabi niya ganun. So anyway, ang dinig namin is that tinatrato naman yung bata na maayos dahil nga yung legal wife hindi naman siya yung talagang masamang tao, nasa may pinag-aralan naman siya, kaya ang iniisip na lang niya, okay, sabi niya, kung iyon ang makakapagpasaya sa asawa ko, lulunukin ko, sabi niya ganun. And at the same time, ang inisip na lang nung legal wife is that, yun nga, lumalaki din yung mga anak niya na parang paurong yung isip nila. Yun nga, mga special child. At saka siya, yung legal wife, ay magiging 60 or 65 years old na yata at this time. So, iniisip na lang niya, paano kung tumanda na ako, sino mag-aalaga sa mga anak ko or ganito, ganyan. So, iniisip na lang niya, masakit man sa loob niya, na kunin yung naging sanhi ng pag-aaway or anuhan nila ng asawa niya dahil sa pambababae, dahil sa batang yun. Pag nakikita niya, of course, kung tatayo kayo sa side niya, sa kinalalagyan ng legal wife, makikita mo yung bunga ng panbababae ng asawa mo, makikita nyo anong iisipin nyo or anong nararamdaman nyo. So ayun, nag-usap sila na kukunin yung bata, dumating yung bata. So, hindi yun maalis sa legal wife na magkaroon ng sama ng loob or whatever. Pero iniisip na lang niya anong kasalanan ng bata. Tapos, and at the same time, yun nga, dumating yung bata sa family nila. Naging member na ng family nila yung bata. Pero what I heard is that tinatrato naman siyang normal or ayos naman ang pagtrato sa kanya. Dahil nga, ang iniisip na lang niya yung kapakanan ng dalawang anak niya. Dahil kung makikita nyo kung gaano din trinato nung bata, she is now about 16 or 17 years old, kung paano tratuhin nung anak nung Pilipina yung bata, kung paano sila magmahalan nung dalawang special child. They are living like a family. Oo, family. Kung minsan lumalakad sila sa daan, nakahawak siya, magkabilaan, isa dun sa kabila, isa dun sa kabila. Kuha nyo yun, yung parang, yung bali unang anak nung legal wife is 27 years old. Tapos yung pangalawa, bali 16, 17 years old, bali magkaedad lang yung pangalawa at saka yung anak ng Pilipina. So ayun, habang naglalakad sila sa daan, makikita mo talaga ang sweetness at saka pagmamahal ng anak ng Pilipina doon sa kapatid niya. Kuha nyo yun. So, yun na siguro, yun na rin ang dahilan kung bakit unti-unting natanggap din ng legal wife yung anak ng asawa niya sa labas. Dahil, syempre, iniisip din niya, by the time, sinong mag-aalaga sa mga anak ko? Kuha nyo yun. So, ayun. Pero, meron pang isa ha. Dito sa Lebanon, ang law dito sa Lebanon daw, yun din ang sabi ng mister ko at saka sabi-sabi ng mga, basta yun ang law as dito sa Lebanon na yung mga special child daw, hindi pwedeng
mabigyan ng mga pamana ng mga magulang dahil nga special child sila. So anong mangyayari? Yung ari-arian nung Lebanese, nung mag-asawa, yung legal wife at saka Lebanese, yung ari-arian nila is that mapupunta doon sa anak sa labas nung Lebanese. So, as I told you, it's not that wow, pero kung ikukumpara sa Pilipinas, pag may mamunting bahay ka lang sa Pilipinas, masasabi mong wow. Pero ang ari-arian nitong taxi driver na nanalo sa loto is that meron silang sariling bahay, tapos nakabili ng bahay, dahil nga sa nanalo siya sa loto, and at the same time naging partner siya doon sa taxi company na pinagtatrabahoan niya noon. So yun ang sitwasyon. So in some way, siyempre yung kung ikaw ang nasa katayuan ng legal wife, masasabi mong, oh, parang masakit din sa loob niya na dalawa yung anak niya, walang mapupunta doon sa mana na ari-arian nila, mapupunta doon sa anak ng Pilipina. So, ayun ang kwento natin. At saka hindi po chismis, totoo po yun. Kung pwede ko nga lang ibigay yung Facebook nung bata, para i-search nyo, makikita nyo talaga, matatats kayo kung ano ang, dahil friend ko siya sa Facebook. Dati nasa Beirut kami, tapos lumipat kami before 4 years dito. Yung mga kwentong yun, nalaman ko lang sa mga kapitbahay, pero at this moment, alam kong totoo dahil mismong kapitbahay namin. Kung saan nakikita nyo, kung minsan nagbibideo ako dun sa bintana, yung sa red building, yun ang ano nila, ang building nila. And at the same time, friend ko siya sa Facebook. Tapos natutuwa yung bata pag nakikita niya ako sa daan. Dahil nga naglalakad ako everyday, siya rin nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya. May mga kaibigan din siya. And at the same time, friend din siya ni Jessie. Ayun. So kung minsan nakikita niya ako sa daan naglalakad, nagkikwentuhan kami. Tapos marunong talaga sa Tagalog yung bata. Dahil nga bali parang 5 years na siya dito dahil nga umuwi siya noon ng 3 or 4 years old sa Pilipinas. Tapos bumalik siya dito nung mga 13 or 14. So it means mga 4 or 5 years old, 4 or 5 years na siya dito sa Lebanon, na pumapasok din sa school, tapos nakikisalamuha sa mga kaibigan niya, fluent ang Arabic niya, pero hindi pa rin niya limot yung Tagalog. Kaya yun, pag nakikita niya ako, nagkukwentuhan kami, and at the same time, kung gumagawa ako ng pansit at saka mga pagkain Pilipino, binibigyan ko siya. Tapos hinahag niya ako. Oo, ayun. Naano lang ako dahil, di ba, may mga, as you know, kung naandito kayo sa ibang bansa, malalaman nyo or maririnig nyo yung mga kwento ng mga ibang Pilipina na keso, nabuntis siya or nawalan ng asawa, o kawawa yung bata, ganito, ganyan. Pero in her case, sa case ng batang ito, masasabi mong swerte pa rin siya, di ho ba? Swerte pa rin siya. So, ang feeling ko, pag nakikita niya ako, parang nakikita niya yung nanay niya. Kuha niya yun. Pero nag-uusap pa rin din daw sila ng nanay niya from time to time. Ganoon. Tapos, so, ayun. That's the kwento for today, mga kalalab. So, sana'y nagustuhan nyo. Okay po. So, ayan, nakapinggol na tayo. Hindi na ako babalik matulog. Usually, bumabalik ako 2-3 hours para matulog. Pero hindi na. Kuha nyo yun. I-check natin yung mga estudyante natin. Nag-online sila. So, ayun. So, shout out po mamaya. So, ayun mga kalalabs. Bago tayo mag-end ng vlog, gusto ko lang ipakita ang bahay ng bata. Yun po. Yun, yung 2 floor na yun. Yan, dyan nakatira yung bata. At yun nga, nakabili pa sila ng isang
bahay. So, dyan, magkapit bahay lang kami. At saka, kung may chance ako na makita ko siya sa baba, pag nagwo-walking ako, kukuhanan ko siya ng video, tapos isishare ko sa inyo guys. Yan o. Okay, so bago tayo mag-end ng vlog, shoutout time. Shoutout kay Jen LCJ, Shoutel Gamboa, Jarel Motovlog, Bliss Life, at kay Roma Arbigoso. At sa mga nagtataka dyan, kung bakit hindi ko pa kayo na siya shoutout, kung nag-comment po kayo, for sure na shoutout ko na po kayo. Siguro hindi nyo lang po napapanood. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, comment down below at isa-shoutout ko po kayo. So, yun lang po mga kalalabs. Kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap.